Ginoo pinagi sa kapulang sa iyang duwalang ganaw gitukod ni Jesucristo, imong anak, ang misteryo sa Pasko sa pagkaganhaw, sa imong kaayo santo sa bantay kanunay, kini ang ipangayong pinagi ni Kristo among Ginoo. Tinunod gikan sa basahon ni Propeta Isaias. Ang Ginoo nimon, mulampos gayud ang akong alagad, magamhanan siya, o pasilungan pag-ayo. Daghan ang mahibulong kaniya, kay nadakot man pag-ayo ang iyang panagkuhan. Kung dili na kini sa tao, mahibulong sa kaniya, ang
daghan ng mga nasod. Ug maamang ang mga hari sa iyang atubangan, kay ilamang makita katong wala isuligon kanila ug makasabot sila ni atong wala nila hinuli. Ang mga tao mitubag, kinsay makatuo sa amo kanang isanyaw, kinsay makatuo nga buhat kini sa Ginoo. Kay kabubuton sa Ginoo nga ang iyang alagad mutubo daw tanong diha sa ulan. Wala siya'y kaambong o makadali ka nato kung dili siya kwapo na mabihag kita kanina. Gitamay nato siya o kisalikuan. Nakasinabig siya mga kagulaanan o mga pag-antos, wala ganiutan o kaniya, wala nato siya tagda o di pa ka walay binig lang. Apan giantos niya ang mga kasakitan, makita utay angay mag-antos o gipasan ang atong mga anantuson, apan inisita nga iyang pag-antos sila kaniya si Diyos. Gisamaran siya tungod sa atong mga sala, nangapangos siya tungod sa atong pagkadatan. Giantos niya ang kastigo na mao'y nakaluwas ka nato o pinaagi sa iyang mga labot na naayo kita. Kitang tanan samang sa mga karnero nga nasalaan, wala ang subay sa hustong dalan, apan siya'y gidakdakan sa Ginoo sa tanang kasalanan. Bisag gidawdaog siya kung ipaantos pag-ayo, nagpagahilom lamang siya sama sa karnero nga gidala ngadto sa ihawan o sama sa karnero at ubangan sa mualot kaniya wala gayon siya ikini. Gitarang siya sa hinikawan sa hustisya ug walay nangumbali sa iyang kidangatan. Gihulusan siya sa iyang kinabuhi tungod sa atong kalapasan. Giandangan siya drugnanan tipon sa mga kriminal. Gilubong siya uban sa sakadato, bisag wala siya makabuhat ug kautan ni makasulti baka. Ang Ginoo nagingon, maoy akong kabubuton ang pagpaantos o pagpasakit kaniya. Sa dihang gihimo niya ang iyang kaugalingon, ingon nga halad alang sa salat. Makita niya ang iyang mga kaliwat o makabaton siya taas na kinabuhi. O pinaagi kaniya matuman ang laraw sa Ginoo. Inikatapos sa iyang pag-antos, malipay na usab siya o masayod siya mawalay makawang ng iyang mga pag-antos. Siya ang matarong kong alaga o siya maulupasan sa silog sa katawhan aron mahimo silang matarong. Busa, pasilugan ko siya uban sa mga bantugan o gamhanan kay nagpakamatay man siya tipon sa mga kriminal. Gipasan niya ang sala sa daghang mga tao kung sila nag-antos puli kanila o nag-ampo aron sila pasayloon. Ang pulong sa Ginoo. Salamat.
kanimo Ginoo nagadamot ako. Nga niligayon unta kaulawan sa imong katarong luwas sa ako. Sa imong mga kamot ituyan ko ang akong espiritu. Imo akong luwason o Ginoo, o matilog kanong Diyos. Alam sa tanan akong mga kawalan, himo akong salawayon. Usa ka katawanan alam sa akong mga silingan. O usa ka kahalukan alam sa akong mga higala. Ang nakakita nako sa gawas, napahilalukan ako. Hikaligtan ako sa mga nilagay na walang pinundoy. Sama ako sa kapanagsan nga buwan. Nagayon ako, ikaw ang akong Diyos. Sa iyong mga kamot na akong istilo. Luwas ako ikan sa kamot sa akong mga gawain o mga magugupo. Kamuntanan na nagalaon sa Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa mga Hebreyo. Busa nagtulong ka nga akong pagtuo kay bilang kay Pangulong Pari na halangdon nga atuan na sa presensya sa Diyos. Si Jesus ang anak sa Diyos. Ang atong Pangulong Pari dili sama sa mga pari na dili mubatik kaluoy sa atong mga kahuyan. Hinununga
Usa siya ka Pangulong Pari nga gilingkar sa kanang paagi sama ang kanato. Apan wala gayon magasala. Usa magmasalig kita ug moduol sa trono sa Dios. Dili natuwa ang grasya aron madawat nato ang kaluoy ug ang grasya nga akong ginahanglan. Sa dili pa siya sa kalibutan, nakampo ug nangaloko si Jesus uban sa magsud nga pagtuwaw ug mga lupa ngadto sa Dios nga may gahom sa mga pagluwas kaniya sa kamatayon. Tungod kay mga kausanon ug utangan siya, gidungog siya sa Dios. Apan bisan siya mga panganak sa Dios, nagakaton siya sa pagkamasinugtanan, pinaagi sa iyang mga pagkalipos. Sanglit, namingpit man siya, nahimo siyang hinugdan sa dayon sa kaluwasan, alak sa tanan na masinugtanan kaniya. Ang pulong sa kaniya. Salamat. Ang pasyon sa atong Ginoong Jesucristo sumala ni San Juan. Human si Jesus makaampo ni minakaw siya kuyog sa iyang mga pinungan ug mitapok sa sapas sa Kidron. Niadtong dapita kayo sa katanaman ug misulod niini si Jesus ug ang iyang mga pinungan. Si Judas ang nagbudhi kaniya nakatultol niining dapita kay si Jesus ug ang iyang mga pinungan magadtuhan man dito. Busa miadto si Judas sa tanaman kuyog ang usa ka panon sa mga sundalo o pipila ka gwardiya sa templo nga gidala sa mga kadagkuan sa mga pari o sa mga pariseo. Sangkap sila mga hinahiban, mga parol o mga sulod. Nasayod si Jesus sa tanan nga mahitabo kanila, busa mitagpo siya kanila o niimon. Kinsay iyang ipakita. Sila ito Ako. siya ay si Judas ang nabudig kaniya baro dito ban kanila sa pagingon ni Jesus kanila. Ako nisibog sila ug nangatumba ug ipangutan na sila pausa ni Jesus. Kinsay iyang ipakita. Si Jesus na taga-Nazaret. Sila ito Gingon ko na kamo ako sa Jesus. Kung ako inyong ipangita, ayaw inyo ilapti kininuman. mingon siya. Gisulti niya kini aron matuman ang iyang ingon. Amahan, walay sa kanila nga nawala niya kung tanan nga imong gihatag kanako. Unya si Simon Pedro nga may espada, milanit niini ug itigbas niya ang lipon sa Pangulong Pari. Ug naputol ang iyang dalunggan. Sa ulipon. Malko ang ngalan sa ulipon. Miingon si Jesus kang Pedro. Misero ang imong espada, nato ka ba nga dilit ko ikaw na kupa sa pagkantos na ihatag na ako sa akong pamamayan. Unya ginakop si Jesus sa mga sundalo uban sa ilang kapitan ug sa mga gwardyang Hudyo. Ug siya gigapos nila ug idala una ngadto ang Anas, ang bugangan ni Caiphas nga mao ang pangulong pari niadtong tuiga. Si Caiphas mao ang nagtambag sa mga Hudyo nga mas maayo nga usara ka tawo ang mamatay alang sa tanang tawo. Si Simon Pedro gayong tinud-an misunod kang Jesus. Ang maong tinud-an kaila sa pangulong pari, busa nagkuyog siya kang Jesus ngadto sa hawanan nga diha sa pagkaran sa balay sa pangulong pari. Nagpabilin si Pedro dito sa gawas, doon sa kantaan. Mibalik pagula ang laing tinud-an nga kaila sa pangulong pari o misulti sa babae nga dito sa kantaan. Ugon niya gidala niya si Pedro ngadto sa sulod.
Ang babae nga dito sa ganahan mingon kang Pedro. Dili ba usa ka man sa mga tinunan nining tawhana? Dili uy. Mitubag si Pedro. Tugnaw katong panahona, busa ang mga sulugoon o mga gwardiya, naghaling og kalayo ginamit ang uling, ug nagdamdam sila nga nagbarog libot ni. Midoon si Pedro ug mibarog uban kanila, aron mainitan usab siya. Unya gipangutana si Jesus sa Pangulong Pari tungod sa iyang mga tinunan ug sa iyang pagtulog. Si Jesus mitubag. Magsulti ako sa dayan at ito sa tanan. Ang tanan kung pagkadadlo, ibuhat ko sulod sa sinagoga sa templo na ako'y gisulti. Nasa kabos sa ganong magkakatakman ka na ako. May mga tao, nagulog ka na ako kaya nasahit sila sa akong gisulti. Sa pagsulti ni Jesus nini, gisakpa siya sa usa sa mga gwardiya ug giingnan. Nganong nag-aako ka pagsulti ingon niini sa Pangulong Pari? Si Jesus mitubag kanina. Kung may sayo pa ko sa akong gisulti, padayag kini sa tanan, nga niya digli. Apan kung gusto ako, anong gisakpa ako na ako? Unya, ginapos gihapon, ipadala siya ni Anas ngadto kang Caifas, ang Pangulong Pari. Niadtong higayuna nagpindog gihapon si Pedro duol sa kalayo. Busa uban mingon kaniya. Dili ba usa ka man sa mga tinunan nining tawhana? Apan milimon si Pedro, Dili uy. mingon siya. Unya usa sa mga hulipon sa Pangulong Pari, paryente sa tao kansang dalunggan giputol ni Pedro nangutan. Dili ka ba ang akong nakit-an uban kaniya dito sa tanaman? Ug si Pedro mingon na usab. Dili. Ug diha-diha may mitugtugao nga manok. Unya gikan sa balay ni Caifas, ilang gidala si Jesus ngadto sa palasyo sa gobernador. Sayo kadto sa punta. Ang mga Hudyo wala mosulod sa palasyo kay dili sila buot molapas sa balao sa ilang tinuohan bahin sa paglinis. Aron makakaon sila sa panihapon sa pangiling sa pagsaylo. Busa migula si Pilato ug nangutana kanila. Unsa may inyong sumbong bago nining tawhana? Sila mitubag. Dili unta lang mo siya dagon nga ni kanimo, kung wala pa siya makasala. Ug si Pilato mingon kanila. Dada ninyo siya o bukni sumala sa inyong balaod. Ang mga Hudyo mitubag. Wala itugot ka na mo ang pagpatay tao. Nahitabo kini aron matuman ang gisulti ni Jesus sa iyang paghisgot unsang pagiha mamatay siya. Unya mibalik si Pilato pagsulod sa palasyo, gitawag niya si Jesus ug gipangutana. Ikaw ba ang hari sa mga Hudyo? Si Jesus mitubag. Di mo na bagay kini pangutana, isutihan kabahinuon sa uban, mahitungod ka na. Si Pilato mitubag. Hudyo bagot ako? Ang imong kaugalingong katawhan ug ang mga kadaguan sa mga pari, ang nagtugyan kanimo nga rin kanako. Unsa ba'y imong nabuhat? Si Jesus mitubag. Mga buking hariya nining kalibutan, ang mga buking hariya paning kalibutan, ang ako mga sabo pagikaway ng daton ni ako'y katukyan na sa mga kutsiyo ang lagi, ang akong ginariyan nining kalibutan. Tungod niini, nangutana si Pilato kaniya. Hari ka ba diyan? Si Jesus mitubag. Lagi nun ka nahari ako tungkol dini, natawag yan ako sa kalibutan. Alam sa usalamang katuyo na mo ang pagsaksi sa kabaturan ng nasa kabaturan, mamati ka na ako. Kay unsa ba'y kamatuoran? Nangutana si Pilato kaniya. Unya mibalik pagula si Pilato mingon sa mga Hudyo. Wala ako'y nakapalagang katarungan sa pagsilot kaniya. Apan sumala sa inyong nabatasan, buhian ko ang usa ka binilanggo nga inyong pagayoon sa panahon sa pangilin sa pagsayo. Gusto ba kamo buhian ko ang hari sa mga Hudyo? Sila misinggit patubag kaniya. Dili siya, si Barabas may among gusto. Si Barabas usa ka tulisan. Unya gikuha ni Pilato si Jesus ug iyang ipanatos.
Ang mga sundalo naghimok purong-purong sa mga sangang tunokon o ipahaong nila kini sa ulo ni Jesus. Isulpuban usab nila siya og sapot nga dagtong pula ug nanuon sila kaniya og mingon. Mabuhi ang hari sa mga Hudyo. Ug siya ipanakpan nila. Kunya magula na usab si Pilato ug mingon sa mga tao. Karon nanon ko siya ngani kaninyo aron mahibalo kamo nga wala ko'y nakapadalang katarungan sa pagsilot kaniya. Busa, migula si Jesus nga nagsuod sa purong-purong nga tunokon ug sa sapot nga dagtong pula. Kunya mingon si Pilato kanila. Aniya ang tao. Sa pagkakita sa kadaguan sa mga pari o sa mga gwardiya kaniya, naninggit sila. Ilansang siya sa krus. Ilansang siya. Si Pilato mingon kanila. Kung mao ka na, kuha siya o ilansang sa krus. Wala ko'y nakaplagang katarungan na silutan ko siya. Ang mga Hudyo mitubag. Aduna kami balaod nga nagsugo, nga angay siyang patyon, kay siya nagpakaanak sa Diyos. Sa pagkadungog ni Pilato niini, misamot siya kahadlok. Busa mibalik siya pagsulod sa palasyo ug nangutana kang Jesus. Tagadiin ka ba gayon? Apan si Jesus wala matubag kaniya. Busa si Pilato mingon kaniya. Dili ka ba lumubag ka na ko? Wala ka ba mahibalo na ako may gahong sa pagbuhi kanino o sa pagpalansang kanino sa krus? Si Jesus mitubag. Wala daw na akong kanakot kung wala ba pinihatagan na sa Diyos. Isang tao nga nandun niyang kanakot nga nakalim mo masagan pa ay kanino. Sa pagkadungog ni Pilato niini, nalinguha siya sa pagbuhi kaniya. Apan ang mga Hudyo misindi. Kung buhian mo siya, nagpasabot ka na nga dili ka higala sa emperador. Kay bisan kinsay magpakahari, kaaway sa emperador. Sa pagkadungog ni Pilato niini, gidala niya si Jesus sa gawas sa mamilingkod siya sa lingkuranan sa maghuhukom. Dito sa dapit nga ginganla ang plataporma nga bato. Sa Hebreo ang ngalan niini Gabata. Hapit na kadto mo maudto sa bispera sa panghiling sa pagsaylo. Unya si Pilato miingon sa mga Hudyo. Ania ang inyong hari. Apan sila naninggit sa pagtubag. Patya siya, patya. Ilansang siya sa krus. Si Pilato nangutana kanila. Gusto ba ninyong ipalansang mo sa krus ang inyong hari? Ang kadaguan sa mga pari mitubag. Wala kami hari gawas sa emperador. Tungod niini, itugyan ni Pilato si Jesus ngadto kanila aron ilansang sa krus. Busay lang ginala si Jesus. Migula siya nga nagpasan sa krus ug miabot sa dapit nga ginganla dapit sa Calavera. Sa Hebreo ginganlan kini Golgotha. Ug didto siya gilansang nila sa krus. May duha sa katawo nga gilansang nila sa krus diha sa isig kilid ni Jesus. Nagsulat si Pilato pahibalo ug ipabutang niya ini sa krus ni Jesus. Ang iyang gisulat mao kini: Jesus nga taga Nazaret, ang hari sa mga Hudyo. Daghang mga Hudyo na tukas niini, kaya lapit di ilansang si Jesus, dili man layo sa syudad. Ang pahibalo gisulat sa Hebreo, sa Latin o sa Grego. Ang mga kadakuan sa mga pari ningon kang Pilato. Ayaw isulat na hari siya sa mga Hudyo, kundi namingon siya, ako ang hari sa mga Hudyo. Apan si Pilato mitubag. Ang nasulat ko, dili ko na iisa. Tapos si Jesus kalansang sa mga sundalo dito sa krus. Gikuha nila ang sapot ug gibahin sa upat o sa kabahin sa matag sundalo. Gikuha usab nila ang bisting nga taas nga walay tinahian. Ang mga sundalo nagingnanan. Dili na ko ini gisigon. Magripahinon kita kung kinsay makapanag-iya ni ini. Nahitabo kini aron matuman ang bahin sa kasulatan nga naingon. Gibahin-bahin nila ang akong sapot ug giripahan nila ang akong bisting.
Busa ibuhat ini sa mga sundalo. Duol sa krus ni Jesus na barog ang iyang inaan, ug ang igsuon sa iyang inaan. Si Maria nga asawa ni Clopas ug si Maria Magdalena. Sa pagkakita ni Jesus sa iyang inaan, ug sa tinun-an nga iyang gimaan nga nagbarog didto, mingon siya sa iyang inaan. Babae, ani ang imong anak. Kunya mingon siya sa tinun-an, Ani ang imong inahan. sugad niadto ipatipon si Maria pagpuyo sa tinun-an. Humani ini si Jesus nga nasayon nga tanan natuman na, ug aron pagtuman sa kasulatan mingon. Giuhaw ang ako. Dito may usa ka panaksan nga punog sa suka, ug nagtunlog sila ispongha sa suka, ug gibutang sa usa ka sanga nga isugo, ug giisa nila kini ngadto sa iyang bangka. Human makatilaw si Jesus sa suka, mingon siya. Natapos na. Unya minukok siya, ug namatay. Manginubo. Ang mga Hudiyo nihangyog ng Pilato nga baligon nila ang mga bitiis sa mga tao nga gilansang sa krus. Kay ugon niya kuhaon sila. Gihimo nila kini kay Biyernes man kadto, adlaw sa pagpangandam. Dili sila buot nga magpabili ng mga lawas dito sa krus sa adlaw ng ipapahulay. Sanglit nga maabot nga adlaw ng ipapahulay, balaan ang kaayo. Busa na ngadto ang mga sundalo ang ilang ipamali ang mga bitiis sa duha ka tawo nga gilansang sa krus uban kang Hesus. Apan sa pagduol nila kang Hesus, nakita nila nga patay na siya. Busa wala na nila balika niya mga bitiis. Apan ang kilid ni Hesus gidughang sa usa sa mga sundalo sa iyang bangkaw, ug diha-diha mibuhagay ang dugo ug tubig. Ang tao nga nakakita nini hitabuha, nagmatuod niini aron manuo sa kapangyarihan. Tinuod ug kasaligan na niyang gisulti, ug nahibalo siya nga nagsulti siya sa Ginoo. Gihimo kini aron matuman ang bahing sa kasulatan nga nagingon. Walay lukok niya nga baligon. Ug may lain pagayong bahing sa kasulatan nga nagingon. Ang mga tao mutanaw kaniya nga ilang gidugang. Humani ini si Jose nga taga Arimatea, mihangyo kang Pilato nga kuhaon niya ang lawas ni Jesus. Si Jose usa ka sumusulod ni Jesus, apan sa tago lamang, kay nakadlok man siya sa mga kadagkuan sa mga Hudiyo. Gitubutan siya ni Pilato, busa miadto si Jose ug ikuha ang lawas ni Jesus. Og si Nicodemo, ang nakikita kang Jesus usa niya kagabi, mikuyog kaniya dala ang mga kalipan kakilo nga pahumot, sinako nga mira ug alo. Unya ikuha nila ang duha ang lawas ni Jesus ug ilang putus o panakton nga nino uban sa mga pahumot, kay mahuman kini ang nabatasan sa mga Hudiyo sa pag-andam sa minakan alang sa paglubong. May usa ka tanaman dito sa dapit diin gilansang si Jesus, ug sa mahong tanaman may usa ka lubnganan nga wala pa iyo kalugin. Ug sanglit adlaw man kadto sa pagpangandam, ug kay duol raman ang lubnganan, ilang ilubong si Jesus dito. Ang pasyon sa atong Ginoong Jesucristo. Dahil po ang Lingkod sa kadil. Kadilon lang. Nagtamatuloy ka. Kay Dugay na. Itong Martes Santo, Marso 31, bagong sa among pagkapahan. Kaya, renewal sa pagkapahan. Kaya,
itong Merkulis mo'y April 1 mo'y anibersaryo, 1-year anniversary sa pag-abot sa Bataan Parokya ni Ginasay. So, usan ako katuloy ito. Dumaga sa mga happy anniversary. Malipayin ko. So, Murag day. Bagus Pinda. Mixed feelings ang kahitabo sa sagol na pagbati sa Martes Santo. Nalipay, igulbaan ang mga pangutana sa kaugalingon. So wala pa ang final na panalangin. Kaya may anunsyo ang Chancellor, Sekretaryo sa Diocese. Sa wala pa nahumang mga pahilan o wala pa abutan sa mga kaparitan. Walang mix ang feelings. Una, tungkol kay madasig pa ang magpag-uus sa pagkapalit. Bisan pa sa mga kakulangan sa mga habilitasyon sa pagkapalit. Ngayon ito gihapon na ron. Manong pa ang palit na gihapon. Salamat na po, kaya po pumasakit. Pero mga pakutan na tungkol kay sa announcement sa Chancellor, Sekretaryo sa Diocese. Imbis maglipay ang mga kaparihan kay 100% Diyos na sanay mga binibabong ng mga pocket na itambong ng bago sa pagkapalit. O dahil pila, wala, pero nagpag-umihamon sila sa kapitin sila tuwa dito. Kung i-announce sa Chancellor, bagong assignment, balasahan sa mga wala pa abutan na doon na niya pinalhinay sa mga kaparihan. Doon mismo ang pari, wala na ibang nahingang lang siya ang aming pangalan na palalong worldwide. So, ibalhin sa kaparokya na ibalhin ang tungian, isiga po ng mata. Anak nagkagulinan. Daghang mga pangutana nga nauusa. Ano po ang parokya naukan? Binabangga, binahang parokya sa Binabangga, Kawayan, Buenavista, Itafen, Santo Roque, Talibon, tungkol sa Talibon, Bukso, Sierra Mayones, Alicia, Doiro,
na yung mga pari na tanan sila balhin sama sa parokya sa Buddhista. Ang sa Dakohoy na ito. Yan, kanhi assistant na himong kura paroko. Kura paroko sa baryo, kura paroko sa lungsod. Kanhi kura paroko, pilit na kura paroko. Nahimo na lang assistant, nahimo na lang wanay katungtan, papuyo na lang sa kumpito. Virtual na lang. Pero pagpapunta na sa mga isang pari, di pa higalo kasi ang tupad, wala sila masabi, wala sila pamatay. Ito na mga lama, madugong nila sila ibalik mahina. So, at pagkaroon, nakapatanan niya ito ng mga kababayan ng sa akong kababayan, kung ang atungan na apil pagdawa, di kumunawa. Unless iyan ang ipakita. Masaka siguro ko dito sa sanctuary, pero ngayon siguro ko sa mismo. Kasi sayang na siya. Hindi ko malawan. Ang uban ng mga igsoon, di pamatana, na siya pagod sila. Kaya we don't expect na. Yan itong 25 sa hagdan, mingon na ng kalahong ng Kristo. Kung may ganun na yung paborito na po. Like what you get, not get what you like. Kung mo na ibibit-bit sa pari pagkapunit sa parokya, kung mo na yung ibit-bit ng pagpati sa parokya, sa akong pagkapunit sa tutong gabi, I should, I must, like, love the assignment given to me. Niya, wako rana, waka pa ikaw. Isang Kunya, at the same time, sa Ginoo, hindi na naman ko niya gusto ko ipaluntag. Kakabiban naman ako siguro ko. May nasun ko dahil tubag mo ayaw kong ibalhin. Dahil na naman kasing-kasing na nahigog mo. Kung ito kong ibalhin, mathilang pagtugog na. Pinaaway mo rin, nahigog man na. Niya, ito hinigog man sa kadit na wow, biya, impas. Ako din ibangit na iksohan nanggawa sa mga kaputan sa mga iksoong kabahinan. Ini bala ang adlaw sa Semana Santa, anong pinipabong adlaw nga mo mga kaputan na kami mismo mga kapalitan ng asal o mga anaas pangagaphanan doon sa pangagaphanan. Wala po yung idea. O kapamutan ng mga kapalitan sa ato pa aday imposible na ini nga dignity na to na po yung kapalitan. Posible na ini nga sunod na po nga renewal na napoy pasapon na nga nga mayroon ang tapat na kong apari kung napakay malita na waka maablihi ayaw na nang naablihi
Kay basig sunod buwan, imo na bunga mo ibasahon kay ibalik ka. Pwede posible. Kaya wakas na panibaw na ibalik ka. So pwede din. Ipalitan na lang ako pag-ukso. Huwag kong higdaan. Mamili. Pausap ko doon akong kwarto. Kanang mag-ayos na ko. Kaya pwede po kaya ako nga pari, imbis na ako i-plano, maghimon na sa atong mga plano o pangandoy sa parokya, di lang sa tabi, kasi sunod si Mana, ibalhin ko. Ano ba? Na there is no assurance na magpabilin ka. Unang kung natay plano ang pari, magduwa-duwa naman siya, iya pang sugdan. O iya na nagtapuson. Bisa duwag pamasok din. Ha? Unay mga pangutana na nagliyo nining mga papitabo sa diocese. Atol sa pamaglandong sa giyon nato sinudo ika-40 katuig na katukuran. O ang akong pangutana sa akong kaugalingon ini Biyernes Santo kung sa matulinayan ang gusto magkain sa obispo. Asa man dahil niniyadat na kung sa matulinayan klase sa pagkinabuhi sa usa ka pari aron magpabilin siya until the day nga mahuman ang iyang termino. Okay lang siguro sa mga pari na may mga issue, no question about it. Pero kung ang pari is trying his best to love, to give his best, given sa iyang limitasyon o kakulangan, uniya mga tao, nagsuon, trying their very best also to accompany sa pari. And without any words, kung ako na sa kapari, kita sa parokya, ay ibalik niya. So wala'y magpapatana kung okay ba kapatid, okay ba mo ang parokya. May bilang mo. Next one. Mga yung mga pangutan natin. Ako, magdulan ako po sa akong kawaling. Kami panisakto ba kati? Maobang kati? Ano sa magdulan ay kahat? Hindi ang mga tao nga tanaw nila silang pari. Okay na. Nagbinutan na ni Kamo, pero ibalhin, ngayon na po mga tao. Sa isa sa pari. Di ba? Amen ba, mga isuon? Pangutan, sa dito, sa dahil. Nga, ang pari sa, magsige sa pangutan sa iyong kaugalingan. Kung sa batay ako sa iyo. Mga isuon. Reaksyon lang ni mga bunga na ni mga pangutan na ni in reflection sa mga pagtibay. Kung nga naulun sa mga nagsagol ang paghati, daghang pangutan, daghang mga question sa kaugalingan. It affects sa mga tao, sa pari mismo, o sa iyang momento sa iyang given a 5 years term man may so. Pero kung ibang agad nanay mga pangutan. Kung ako rin ipaapit not the chance sa hukom sa obispo but a reflection
sa unsay ako nga sinating nitong mag-isa. We pray lang sa matalusa sa atong mga kapahigan. Dili sa iyo. Kung nagkapamanang tugas katapos sa mga tulong sa iba't ganiha at konklusyon na lagi o sa katuig na kasumaran sa new assignment sa mga pari, daghan pa kuno wala pa gusto pa utak na mga tuloy kauban ng mga pari pero na sa kanyang parokya. No? Ay mga lagyan lagi. No? Ganyan. Ano ikaw daw po na matapadayon. Marabag, nakaingon mo ko nga, nisapay po ni pagkitabuhan sa kabulian, sa kalibutan ba? Sa krisis Pilipinas. Imbis di pa ang makalang na sulitan. Di na lang balita magpista. Diba? Imbis sa atong ihaw na atong sultan, magsinala. Isapay po ni Doyo po ni pangkitabuhan may soon. Kaya simana sa kita. Bukat, no? Sige. Yan. Pahabol pulong sa obispo sa tanan before sa final blessing mingon na po siya. Right? What you get? Do not get? What's your like? Mingon pa na amin. Madahil sa ating papamalan daw bernes sa pasyon sa atong Ginoo. Hindi mingon binbukta siguro. With all the question in mind, my song. Kung sa atong mga pamalan daw. Ito ba? Kung wala'y tunog, no crown, no thorn, no crown. Kung wala'y ganti santo sa kasakit, wala ko ay linggo sa pagkakat. Pagkampo mo kamoy, nakariwala sa mga kasilatihan, kami mga nabarina, bisa dili sa iyo, bisa isod po ina. Kasi tanong ninyo, okay lang. Dili sa iyo, lisod na balik mo manawag bana na mo yung asawa. Sa pagkami na mga kinusara. Diba? Hello? Uy. Muna. Kung napamoy na may gugma na, igugma ang inyong parang. Ayaw lang ang muna. Igugma ang pangga. Pero ayaw lang ang sinima. Sa kumpintor ka. Diba? Lagi na buhay na sa isang kalasong. Mga puyo ka sa usa-usa na makapuyo ka sa usaya ko gibalugma. Ito na itong kapitulo expression sa Kristo. Like once again. Do not get once again. Amen. Manindo.
Kawayan. Alang sa santos na simbahan sa Diyos, magkapo kita minahal-ihaw. Alang sa simbahan sa Diyos, sinalapog sa kalibutan, ang Diyos sa mahal na pagkakakong sa kanan, magagag, o baliwsang taganaato aron mainis. Makasimpa kita kaniya sa kalinaw o kapusan. O Diyos nga makagagahong, nga walay katapusan ang imong gipadayag, ang imong gimaya sa tanan nasod pinaagi ni Kristo imong anak. Tuli kami sa pagkamakanunayan sa among pagdug sa pagsangyo sa imong ngalan, pagpadala sa kaluwasan ngadto sa tanang mga tao. Kini ang gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Alam sa Santo Papa Leo, magapo kita na sa Santo Papa Leo, ang Diyos nagpili kaniya sa pagkasanto Papa, magkatalutan kaniya sa kaayuhan, kapasko, sa lawas aron mamaayo nga pagkagiya, pagkatumala ang santos nga katawhan sa Diyos. O Diyos nga makagagang walay katapusan, ikaw nag-aagat sa tanan mga butang pinagi mong pulong ikaw ang lumalas sa tibok katawhan ng Kristo man. Sa imong gugma panamigyan santo Papa Leo na imong bipilian ang kanamo, o siyang pagpanghuduligon na sa ang pagtugi mo akaming mas maayong Kristiyanos. Kini ang gibangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Alang sa makaparian, mga sigla, sisiman magawa kita sa Obispo, Patrick Daniel Parcon, mga kaparian, mga diakono, mga religious, alang sa nagalagan sa simbahan, pugalan sa tibuok, matuupong katawhan sa Diyos. O Diyos nga makalagahong walay katapusan, ang imong Espiritu mo'y nagdumala sa simbahan, naghimo kanimo nga santos, alilihugin nga pag-ambog tabang ikaning tanan, sa among kagsagak sa kapagtawag aron, kadungagan ang among kakugi sa pagtuman, sa among katungdan at giniyang ipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Sa magandang sa kabunyagan, magkapagdagan sa magandang sa bunyag ng Diyos, mali maghimong na magbulig sila, siyang magpasaya sila mga sa napilagi sa tubig o pagkakas sa pagkatao, maghatag kanila sa pinabuhi nila ang si Kristo na tugito. O Diyos nga makagagahom, o walay katapusan, ihatagan nimo kanunay ang imong simbahan, ug akong mga sakop ang pagtuo kanibalo niya kung nangandaman at sa bunyak. Imo ang mga tao sila pag-usap pinag-sa tubig, naghahatag tinabuhi mo asilang ang mga sakop sa imong pinili panay. Kini ang ibangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Alang sa kayo sa mga Kristiyanos, magkapo kita alang sa mga natong tanang mga igsoon, sa mga natong magtukan sa Kristo ang Diyos, mag-iusa,
ug magtundog sulod sa usa ka simbahan sa tanan nga sa kinasing-kasing nahita sa kamatuoran. O Diyos nga magkakabang balik katapusan ikaw ang apig sa tanan nga imong giusad at awa, manuloy ng tanan nagasunod ka ni Yesu Kristo imong anak, kaming tanan imo tungod sa among sa pagbunyag imo ang kami nga usa dinha sa kabuko sa pagtuog ang pini kami nga makiusa dinhi sa iniksuong pagigugma inyang ipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Ulang sa mga Hudiyo, mga kapitan, lungsod sa mga Hudiyo sila, ang unang nakakati sa tulog sa Diyos, nagparayan nila sa pagtubo sa ilang kanibalos o kugma, at sa iyang ngalan o ang ilang pagkamatilaan sa kasamputan. O Diyos, nga makakagahong walay katapusan pagkalibuki, nga bakampos sa iyong simbahan, gani ato imong gisaad, ang kaluwasan ng Abraham sa imong mga kaliwat, naghimo ikaw kasabutan naman kanila dahil sila karungan ha sa himpig na kaluwasan ng imong giandam-andam sa lungsod nga unang imong ipili kiniyang gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Dalam kanila wala nagtugan Kristo makamong kita. Niya tumula magtukang Kristo ang kakayang ng Espiritu Santo matutod na kanila sa dalan sa kaluwasan. O Diyos nga makakagawa ko na katapusan ni mo na sila mawala pa ng bilakan Kristo makakapulag o kamatunan dahil sa ilang paglakaw sa kinasing-kasing sa katarong sa iyong mga tubangan tabangi kami pagtubuli niya sa kugmaanan sa usa-usa o pagsabot, pag-ayos sa misteryo sa imong pagkadiyos o pagkahinong mas hingpit nga mga saksi sa imong gugma tubangan sa katauhan. Kini among ipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Alam kanila wala nagtuo sa Diyos. Magkamukitan, kanilang iya tumula magtuo sa Diyos. Makapainapunta sila sa ilang matuuhan ug manlubos pinaagi sa pinasingkasin sa ilang konsansya o kinabuhi. Magkagagahong walay katapusan Diyos, gibuhat mo ang kawan sa tanan mga ndoy, pagkakaplag kanimong o makabaton sa kalinaw, kumanikaw kaplagin nila, ito kunat bisan sa tanan, kakulangan o magpapat sa ilang kalan, makailan na sila sa kinabuhi sa mga Kristiyanos, ang timaan sa imong pugma sa kaluoy mo dawat nga malipayon kanimo nga usa ka matuod na Dios o amahan namong tanan kini among ipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Magtugod paligid. Kagamo kita sa munuan sa atong gobyerno labi na sa atong nasod nga Pilipinas. Magampo kita sa mga alagad sa gobyerno ang Diyos magkakatunda sa ilang mga huda-huda o kasing-kasing aron ng tanan na ilang ialagaran matuyo diha sa matuod na kalinaw o nagawasan. O Diyos nga makakabang walay ito sa likong nasayot sa ipangandoy sa mga kasing-kasing sa mga tao ikaw ang tibalipod sa ilang natungod sa imong kaayo banday ang nasa kamor ng tibugong sa bisan di makapahimulo sa kagawasan sa tinumuan sa kahinggan na walay kahadlukan ug sa matun na kalinaw ug kahusay
Ini ang ibangaya pinabi ni Kristo, among Ginoo. Alam sa mga paginahanglan sa tanan, alam sa atong kinahanglan, sa atong panay, sa atong parokya. Magambok kita, minahalayaw, alam sa kinahanglan sa tanan ng Diyos Amahan, nga makakagahong matatag, untag kayuhan sa mga masakiton, kaupayan, sa mga himatyon, maayong pagpanaw sa nagbiyahe kagawasan sa pakinusupag sa katarungan. Wasununda niya sa katang kalibutan sa tanang sayo gutong mga kasakit, guba, pagkapahinman. O Diyos nga magagagawa walay katapusan, Ikaw ang naghatag sa kabastog sa mga ikapuyan ng bagong kadasig sa nawadan paglalang. Padaling ko mga pagkakusalan na kasambit na niya sa ilang mga kagulanan. Aron makakatong sila sa kalipay, sa pagdahot sa imong hinamang, diha sa imong mga giginahanglan. Kini ang ibangaya pinabi ni Kristo, among Ginoo. Iniwan ang krus, dinhitubos ni Kristo ang kalibutan. Iniwan ang krus, dinhitubos ni Kristo ang kalibutan. Iniwan ang krus, dinhitubos ni Kristo ang kalibutan.
ako sa